Good day mga chong and welcome again to my another vlog. And for today's vlog mga chong, yun, naglambing na naman ulit itong YTX natin si Siren. At hindi gumagana yung push start niya mga chong. So, bago na naman yung switch natin and also fresh na yung carbon brush. Kaya, yun, wala na tayo ibang pagbibintangan kundi yung start relay. So, kung marinig niya, nagkiklik lang yung starter relay natin pero hindi niya napapaikot yung starter natin. So yan, puro lang siya ganyan, click lang ng click pero parang hindi tumutuloy. Kaya yun, wala tayo bang pagbibintangan kundi nga ito. Yun, kung mga ano nyo, one click lang naman under na siya, pero kapag push start hirap na hirap siya. Kaya yun, papalit tayo ng starter relay ngayon mga choice. Although minsan, nagtitsempohan natin siya na aandar sa kagaya nito. Ayan, paandar natin siya pero yun, tsempuhan nga. Minsan gagana, minsan hindi. So hassle yun para sa atin. Kaya yun, palitan natin to mga chong. So ito nga yung gagamitin nating relay mga chong. So Rapido yung brand niya. And replacement lang to. So explain ko sa inyo mamaya ba't replacement gaming muna tayo. And yun, alasin muna natin tong ating starter relay. So tanggalin muna natin tong ating socket and then kuha tayo ng 4 na Allen wrench. Yan, so tanggalin lang natin. So yan mga chong, explain ko naman sa inyo kung bakit replacement lang yung gagamitin natin. So yan, makikita nyo itong hawak ko ngayon is ito talaga yung pinaka stock na starter relay ng YTX natin. Ito, makikita nyo wala na siyang cover dahil sinubukan ko siya i-repair nun and linisin, kaso wala na talaga. Kahit ano yung saksa ko fuse hindi na siya gumagana. While ito naman pangalawa, binili ko to sa kasa ng Yamaha mga chong, pang FC to, and napaka pricey niya, parang 750 ko yata nabili to. And yun, 2 years lang yung tinagal niya, bago pa to and yun, makikita nyo may biyak na siya agad. Kaya yun, dito muna tayo sa replacement kasi mas mura siya. And yun, sana magtagal or mabot mo lang ng 2 years. At least mas mura siya, hindi masakit sa bulsa mga chong. Ayan. And parehas lang rin naman sila ng looks. Pang YTX talaga, pasok na pasok. Ayan, may kasama rin siyang rubber na holder, parang stock lang rin. So ano pala, Rapido yung brand nito. So nakasubok na naman tayo ng Rapido na products noon, Rapido na emission coil, kaya okay siguro to. So yun, kabitan natin to mga chong. And yan mga chong, nakabit ko na yung panibago nating starter relay. So hindi ko na pinakita dahil basic lang naman yan. So tandaan nyo lang kung saan nyo kakabit yung wire na galing sa battery and yung wire papunta dun sa starter natin. So yun, test fire na natin mga chong kung relay nga ba talaga ang dahilan kung bakit hindi gumana ang ating push start. So yan mga chong, pag ganun nangyari sa YT nyo, nag-click lang yung starter relay, yun nga, sira nyo. Click na, okay na to. So yan yung mga experiences natin dito sa starter relay ng ating YTX mga chong. Please, okay na ulit. So yan, very good. So next naman natin mga chong is yun, magkakabit tayo ng ram air. Gagawa ako ng ram air para dito sa YTX 125 natin. So meron tayong stainless na tubo dito, and yan, meron tayong adapter para dun sa carb natin, and yung mushroom air filter ang gagamitin natin. So yun, so kakalasin ko lang muna rin yung mga fairings natin and yung cover ng ating air filter. Yan ang aking mini helper. Tsura, bumalik pa talaga, long kulit So yun, kalasin ko muna ito mga chong and Say bye. bye. So
Yan mga chong, nakalas ko na yung cover ng air filter natin. And ang plano dito sa ram air natin mga chong is yan, nakatingin natin yung stainless ng ating tubo. And i-curve natin siya para magkasya siya dun sa airbox natin. So ang setup kasi natin lately is itong Navy carb natin is meron lang siyang fork boots mga chong. And yun, meron lang air filter yung ano natin, yung whitey natin. And yan, ganyan lang siya. So medyo naano ko na baka madumi na yung nasasagap niyang hangin. Kaya yun, tignan natin ng extra filter pa sa loob. Kaya yun, buuin natin tong ating ram air. So hindi ko na napakita pero yan, may naputol na akong stainless na tubo para dito sa ating ram air. And yan, bali gigitla na lang natin to mamaya. So yan, kabit ko muna to, pakita ko sa inyo kung ano yung vision ko. So bali ganyan yung gagawin natin, nakaganyan siya na pwedeng straight or medyo gusto ko sana nakapasok siya dun sa loob, nakapa-curve siya, pero ewan ko kung kaya ko ba gawin yun. Na mapaganyan siya para sana mas safe. So yun, ewan, tingnan natin kung ano mangyayari. So yan mga chong, nakabit ko na yung Samco na hose adapter natin. And yan yung magiging fit niya dito sa carb natin, sa Navy carb natin. And yan, kung makikita nyo, masyado siyang palabas dito. Kaya yun, gagatlaan natin siya para mapapunta natin siya dun banda. So yun, sana ma-execute natin ng maayos to. So ang plano ko mga chong is yun, gagatlaan natin siya ng gagatlaan hanggang sa pwede na natin siya ma-curve. So yun, gagamit na tayo ng grinder syempre para makagating ko to. So yun, balikan ko kayo mamaya. So yan, ito yung step 1 ng ating paggawa sa ating ram air. So yun, i-bend lang natin to. So yan, ayusin lang natin. So kulang pa, so ihitla ko pa to para mag-bend ko pa siya lalo. Yan, kailangan pa natin siya i-bend ng gusto para ma-curve siya. So yun, babalikan ko kayo mamaya mga chong pag welding time tayo. So yun, nakuha ko na yung curve na gusto mga chong. And yan, naispatan ko na to. Pero yun, magsuot muna tayo ng gloves dahil masakit matalsikan. So yan mga chong, ito na yung itsura ng ating ano. So ang pangit ang pagka-weld natin, pero yun, papagandahin na lang natin to pag ginrind na. So yun, tatap-tapin ko muna to. And then yan, tingnan natin kung ano ba. So yan mga chong, nag-grind ko na yung ating ram air. So yan, okay na siya. So lumipat tayo dito sa bodega dahil biglang umulan ano. So ganyan yung naging itsura niya. So nakuha niya naman yung curve, kaso yung kinis hindi masyado. So kailangan pa natin anuhin yung welding skills natin pagdating dito sa stainless. So yan, pero at least diba wala siyang butas. Kaya kabit natin siya dito sa ating manifold adapter. So yan, kabit na natin ito sa whitey natin mga chong. Wala naman siyang butas. Kaya all goods na to, all goods na to. So yan na yung look ng ating DIY na ram air sa ating YTX125 Scrambler build. And yan, ang ganda, angas niya mga chong. Umangas lalo. Tingnan. Maganda sana kung hindi natin siya tatakpan kasi visible siya, kaso pangit naman diba? And yan, kahit talagin natin yan, masikip na talaga siya. All goods. Ganda, ganda. Check.
para ma-add lang rin ng protection yung ating ram air. Yun, nilagyan ko ng foam itong air filter natin para mas ma-filter yung hangin na hinihigop na air filter natin papunta dun sa ram air, diba? Para mas malinis. So yung binutasan ko nga lang rin siya dahil tumatama siya mga chong. So pangit lang ng pagkabutas ko dahil soldering iron lang ginamit ko dyan. And kung nagustuhan mo itong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. And also don't forget to click the notification bell mga chong para ma-update po kayo sa mga susunod ko pa mga videos. So yun, salamat sa panonood mga chong.